Alright, good evening mga kabsat. Ito, pag-usapan naman natin tong balik tayo sa mga tutulong mga kabsat, no? Ito mga diverse na mangyayari. Pakinggan natin dito sa balita. Magandang gabi, June. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, may nabanggit ang isa sa mga suspect na fish pond. Ito anya ang magiging ground So may fish pond. Meron silang tinukoy na exact place. Diyan sa Taal Lake. Zero o pasimula ng paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang sabungero. Ayan na. Dagdag pa ni Rimulya, hiningi na niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggong ito ang technical diving operation sa Taal Lake, kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nandoon itinapon ang missing sabungeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Humingi na rin anya sila ng tulong sa bansang Japan para magbigay ng kagamitan. Inaasahan anya na sasagot sila sa linggong ito. Payag ang National Bureau of Investigation na ibahagi ang kanilang forensic expertise para imbestigahan ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, maaaring magsagawa sila ng DNA test at cross-matching upang matukoy ang pagkakakilanlan sakaling mayroon pang mga labi ang makuha mula sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga biktima. E di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa pwede kasi sa DNA, kahit yung naman, pwede nilang gawin yun para ma-confirm nila kung kaninong kamag-anak yung mga buto-butong naiwan dyan. Nako po, pag hindi yan, pag yan talaga nagkatotoo, pero mga butot-buto dyan, nako po, lagot na. Malakas, no? Gagawin talaga nilang state witness itong si alias Totoy. Raso na lang yan. Tulad ng NBI, nakahanda rin ang Department of Science and Technology na tumulong sa paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientist upang magamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Ayun na, puro fish pan to mga kabsat, oh. Ibig sabihin, sa lawak nitong alangan naman lahat ng paligid gigilig punta sa gitna. So merong specific na silang ground zero talaga na talagang tututukan. Gayunman nakadepende pa rin ito kung kaya pang maaninag ang lalim ng Taal Lake. Sakaling doon nga itinapon ang mga bangkay, ayon kay Secretary Solidum, posible pa rin ma-recover ang buto ng mga ito. Yung buto walang pakialam ng decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Ellen, na nakadepende pa rin sa lalim ng pinagtapunan ang pagkabulok ng bangkay sakaling may ma-recover pa na intact ang katawan. Pag-oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose, mapipreserve. So depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake, mahigit 100 meters yan. Sa deepest part. Malalim mo. Crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Nauna nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na aabot sa nasa 100 mga nawawalang sabungero ang itinapon sa Taal Lake. Samantala, Juno, kinumpirma din ni Secretary Rimulya na sa ngayon ay may ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan ng Supreme Court. Kabilang na ang isang judge na umano'y nag-aayos ng kaso ng negosyanteng si Atong Ang. At nagkausap na rin anya ngayong araw ang DOJ at Supreme Court. Kaugnay naman sa issue na lumalabas na pati raw ang DOJ, ang Supreme Court at ang judiciary ay kayang pasukin o impluwensyahan nitong nasa likod ng pagkawala o nitong missing sabungero case. Judge, iba-iba. Pero iba-iba. Basta they're doing their job. Ano naman sila Hindi naman sila balit sibuyas They're very sensitive about what should be done to improve our justice system.
June, positibo din ang Department of Justice na sa loob ng linggong ito ay may mga karagdagang witnesses pa dito sa kaso ng missing sa Bungeros ang lilitaw. Meron daw nakausap si Secretary Remulla kanina na isang witness na tumawag sa kanya. At sa issue naman, June, itong mga pulis ngayon na under restrictive custody ng PNP, ayon sa DOJ, ito ay maaring isa sa ilalim din nila sa investigasyon. Yan man ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Salamat, UNTV. Naku po, mga kapsat, kapag talagang nakuha yan, may nakuha talaga silang remains dyan, or mga bones, pag nakita nila kahit isa man lang, tapos nag-match sa mga kamag-anak, yung DNA niya sa mga nawawalan sa Bungeros. Malaking problema to, no? Mukhang totoo ang mga pasabog ni alias Totoy. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. So handa na sila sa tulong din ng Japan. Kung ano man yung may tutulong ng mga Japan dyan, mga equipments nila. Pero maganda rin sana yung kung meron sanang parang submarine na merong camera. Para hindi na makan yung mga tao. Yung submarine camera na lang ang gamitin nila para pang umisid, para malaman kung meron bang mga dyan. Diba? Bago nila puntahan, meron sanang ganung gadget na sumisisid. Di ba? Parang submarine camera. Siya, mga kapsat, next topic tayo. Ito, medyo mainit-init to, mga kapsat, lalo na yung interview ni Mig Zubiri kahapon, mga kapsat, na may sinabi siyang witch hunt daw, and umaalma yung mga ibang congressman, mga kapsat, no? So, pakinggan natin to. Pero syempre, count off muna tayo, mga kapsat. Here we go.